Nagpakawala na ng tubig ang ilang dam sa Luzon dahil po sa walang tigil na pag-ulan dala nga ng hanging habagat. Habang ang mga dam naman sa Central Luzon, nasa spilling level na rin ayon po sa NIA. May report si Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada! Naranasang pag-ulan sa buong Metro Manila sa buong maghapon dahil na rin sa hanging habagat. Ayon sa Metro Manila Development Authority o MMDA, dahil sa walang tigil na pag-ulan, binaha ang nasa mahigit 500 mga lugar sa Metro Manila sa nakalipas na magdamag. As of 11 a.m. Sa buong Kamaynilaan within 24 hours ay mahigit 500 po ang naging pagbaha, incidents ng pagbaha sa iba't ibang areas. As of 11 a.m. naman po, nabawasan na rin po ito ng up to 273 na lamang. Iba't iba po ang degree ng lalim ng tubig, merong gutter deep at meron din naman pong malalalim. So mahigit 200 naman na po yung humupa or nawalan na ng tubig. Ayon pa kay MMDA Chairman Romando Artes, gumagana naman daw sa full capacity ang lahat ng 71 pumping station sa buong Metro Manila, pero nababawasan daw ang bisa o efficiency ng pumping station dahil sa mga basura. Kanina pong umaga, yung sa isa lamang po namin pumping station ay may nakuha kaming sofa, ref, at malalaking tipak ng kahoy na mukha pong itinapon sa mga daluyan ng tubig. Ito po mga ganitong klaseng basura ay nakaka-apekto po sa efficiency ng ating mga pumping stations. Samantala, iniulat naman ng National Irrigation Administration na nasa spilling level na ang ilang dam sa Central Luzon. Ayon kay NIA Deputy Administrator Josephine Salazar, sa Florida Blanca, Pampanga, umabot na sa 2.3 meters ang water level ng Gumain Dam na lagpas sa spilling level nito na 2.1 meters. Sa Tarlac City naman, nasa 6.5 meters na ang Tarlac Diversion Dam, malayo sa spilling level nito na 4.5 meters. Samantala, nasa 15.63 meters na rin ang elevation ng Bustos Dam kaninang alas 11 ng umaga. Patuloy din ang paglabas ng tubig mula rito na umabot sa 308 cubic meters per second, dulot ng pag-release ng tubig mula sa Ipo Dam at mga local tributaries gaya ng Bayabas at Matik-Matik. Sa atin po sa NIA, lahat po ng mga protocol natin ay sinusunod natin. Before po the onset ng ating pagpasok po ng ating bagyo ay sinasara na po natin ang ating mga intake gates para po ma-safeguard natin yung ating mga standing crop ng ating mga magsasaka. Patuloy naman ang 24/7 monitoring ng dam safety group sa bawat rehiyon habang naka-activate ang command center ng NIA Central Office para bantayan ang lagay ng mga dam sa buong bansa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.